One of the legit loan apps po this year 2025 na na-try ko, which is a buy now pay later loan app with cash loan, and masasabi ko talaga na one of my favorite right now kasi ako mismo na-experience ko siya at nagamit ko siya at legit nga yung kanyang 0% interest rate for 1 month yun ha. Kahit na may interest rate siya for the longer terms, mababa pa din. Which is, ang tinutukoy ko ay si Credible PH. So, alam ko, ito ay napaka-underrated ng loan app na ito. Hindi nyo siya masyadong pinapansin. At some of my viewers, no, ang nirarant naman nila, hindi sila na-approve. Bakit daw? Kasi hindi na-approve. Which is, in this video, i-share ko sa inyo kung paano ang application process dito. And limited lang naman din kasi talaga yung IDs kasi na nire-require po ni Credible. Nasa 4 lang ata, no? So, alam ko, some of us, walang mga ganong ID. Kaya siguro, nahirapan din talaga tayong mag-apply. Pero this time, since nagkaroon naman ng update itong si Credible, kasi the first time nga, diba, na nag-apply ako dito for the very first time, na-reject niya ako. Katulad din yun, na-reject din po ako. And after 90 days pa daw po ako, bago ako makapag-apply ulit. So, ang ginawa ko, ginamit ko yung account ng husband ko. So, sa katauhan niya, nag-apply ako. And yun nga, ang pinagkaiba namin, ako rejected, pero siya na-approve siya. Kaya ipapakita ko sa inyo, step by step, on how to apply sa Credible PH loan app. By the way, itong si Credible PH loan app po pala is downloadable po siya sa Google Play Store at hindi pa po siya available sa iOS to download po. And kung makikita niyo po dito sa Google Play, so meron pa lang talaga siyang konting review. As of today, nasa 300 plus reviews pa lang po siya. Pero marami na rin siyang downloads. And sa first time kong na-review tong loan app na ito at nag-try ako dito is wala pa po siya sa SEC website po, no. Yung mismong Credible name ha. Pero update lang. As of today, nasa list of recorded online lending platform na po itong si Credible. Performing legally po and licensed to operate po siya. Well guys, unfortunately kasi Credible loan app, no, is hindi po siya nagpapa-screen record. Ayaw niyang magpa-screenshot. So ang ginawa ko, pinicturean ko na naman, no, para makita niyo pa din yung updated application niya ngayon. So I'll share it with you, of course. Dito sa dashboard guys, if we are new here, so pipili tayo dito kung magla-login tayo or mag-a-apply now tayo. So kung magla-login kayo, ibig sabihin meron na tayong account dito or existing account. Ngayon, kung bago ka pa lang is, ito yung i-click mo, apply now. So here po, meron siyang data permission po that we need to agree kapag nag-continue tayo. So ina-access niya daw po yung ating location, mobile number, camera notification, package information. So click lang po natin tong continue. So here po, agad-agad po magpo-provide po tayo ng ating personal information like our name, gender, mobile number, and then network. Itong network po is kung ano daw ba yung SIM natin, low ba, smart pa, ganun po siya. So email. Next is the date of birth, educational level, civil status, and then number of children, and then dito sa baba guys is the emergency contact, which is isa lang po yung hinihingi nila. Good thing yan kasi, di ba, ang tamad natin sa mga ganito. Emergency contact. So after that is the job information na, which is here po, is our employment details po. Kahit unemployed po yung i-enter ko guys, kailangan ko pa rin mag-provide ng job industry, position, company name, total working experience, and monthly income. So kailangan ko daw siyang i-provide pa din. So anyways, after that, i-inputin po natin yung current residence address po natin. And after po nito, submit lang po natin. And then right after is the identity verification na po. So we need to provide our ID here. So take ID card po to take a selfie. And then meron din po ditong mga agreements na 4 sila na kailangan din natin i-check mamaya. But anyways, dito muna tayo sa take ID card photo. So click lang po natin yan. And then lalabas po yung ID type. So ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na limited lang po yung mga IDs po na nire-require po talaga nila. 4 lang talaga siya. National ID, Field ID, UMID or UMID driver's license. So, buti na lang din naman, nandiyan si National ID kasi si National ID is pangmasa, diba? Anyways, pipili lang tayo ng isa dyan and for me, I choose my UMID. I-upload ko, of course, yung aking photo ng ID ko. Magta-take a selfie na lang ako dito. So, magsa-selfie lang po tayo dito ng mabilis. So, check na yung dalawang identity proof. So, I need to agree naman po itong mga notification and payment reminders, privacy policy, agreements, yung mga 4 po na nandito po na box para makapag-proceed po ko. So, i-check ko po sila and then sinubmit ko siya. After that, mag-application being processed na po yan. And then kapag na-reject po tayo dito, so ito yung lalabas. Ganito po. Sorry, your application has been rejected. And then yun nga, after 90 days daw, pwede daw tayo mag-apply ulit dito. Kapag naman po approved dito, ito po yung lalabas. Your account has been
approved. So, we need to activate daw to start making transaction here. So, all we need to do kapag nakita na natin na ganito, hindi pa kasi siya nagtatapos dito guys, no? We need to activate this approval nga po nila. So, click lang natin tong activate now and then right after nyan, we need to set a 6-digit PIN po dito. So, meron naman siyang instruction. And ito ha, tips ko lang sa inyo, no? Pakitandaan nyo yung PIN nyo kasi ito yung magagamit nyo kapag magkakaroon kayo ng transaction po. And then, after ko po mag-set ng PIN, so, babalik siya dito sa pinaka-dashboard and here po, I need to log in. Of course, kapag nag-login ka, you need to input your mobile number and then yung PIN nga po. And here guys, kung makikita nyo, meron siyang binigay sa atin na 3,500 pesos na credit limit. So, nakalagay po dito sa memo niya, starting February 20, 2025, so, your first cash loan is capped at 50% of your limit. So, ibig sabihin po, half lang po yung pwede kong i-cash loan dito and then yung half is ipapambayad ko as payment method through QRPH code. So, ganun siya. And then, from the second loan onwards, kapag nakapag-second loan na daw ako dito, the cap increased to 80%. So, 80% of the credit limit po is yun po yung pwede ko nang i-cash loan sa second loan. And then, yung sinasabi niya dito, ang minimum cash loan amount is 2,000 pesos. So, meron pong minimum cash loan amount po si Credible. Regardless kung magkano talaga yung na-approve sa'yo. Let us say, here po ang credit limit sa akin is 3,500 pesos. Diba, 50% of my loan amount, yun lang daw ang pwede kong i-cash loan. So, hindi siya umabot. Ang 50% of 3,500 is 1,750 lang. So, ang minimum to cash loan daw nila dito is 2,000 pesos po. So, hindi siya umabot po. So, kinapos lang siya. But, no worries guys. Kasi nga, diba, na-share ko sa inyo sa previous video ko na ginamit ko po siya through QRPH code as payment method sa Kenny Rogers. Kumain po kami dyan and meron akong tutorial na how I did it. Meron din po tayong viewers nga na nakapag-try siya sa St. Joseph Drug. Meaning talaga guys, working po siya as long as yung store po is gumagamit sila ng QRPH code as payment method. And guys, nung ginamit ko nga po siya, sabi ko nga sa inyo for 1 month, 0% interest rate po talaga siya. So syempre, tatanungin niyo ako paano sila kikita yung 0% interest rate nga. So, ang kita po nila is yung admin fee po nila na may hinihingi po silang 1% of my loan amount. 1% lang. So, ano lang naman yun. So, FYI, magkaiba po si interest rate po sa mga other fees. Meron siyang tinatawag na admin fee which is iba yon sa interest rate. Legit po na 0% interest rate talaga for 1 month at sa admin fee niya po is 1% lang. Sobrang liit lang talaga and for 1 month to pay yon. Pero guys, kapag kinuha natin siya ng 3 months to pay, bukod sa interest rate na 3.75% monthly, meron din siyang admin fee po na one time lang naman na 3% kasi 1% nga po ang admin fee niya monthly, diba? Kung for 3 months yun, 3% din yung kinukuha niya. I enjoyed Credible loan app talaga kasi hindi rin naman siya tawag ng tawag. Actually, no, napakatahimik ng loan app na ito. Hindi rin siya text ng text. So, wala pa alaman akong due date. So, hindi ko pa alam paano siya maningil. Well, guys, I encourage you na i-try itong si Credible. So, try nyo mag-apply. Malay nyo, eligible kayo dito, qualified kayo. So, hindi naman porket nag-apply kayo dito is nakapag-loan na kayo. So, of course, choice nyo pa rin kung gusto nyo siyang i-grab. By the way, don't worry, lagi naman pa ako mag-a-update sa inyo. So, yun lamang po ay kung may natutunan kayo sa video, I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching. Bye!